Filipinos that are yet to come. Kaya tayo naririto. At wala tayong pakialam pare-pareho kung tayo'y sabihan na tayo'y mga traidor, tayo ay pro-China, hindi po. Tayo ay pro-Filipino, tayo ay pro-Philippines, and we are saying no to war and no to US military bases. And this is the underlying reason why we are here today, and we will continue to go around the country and gather and stand as one. Intently to the many speakers who spoke before me. And of course, the last one, si June, what struck me really was his opening, not that statement, but the question, why am I here? Natanong ko rin kanina nung narinig ko siya, why am I here? Why are you here? Why are we going around the country and pushing for our advocacy, saying no to war and no to US military bases? Yes, you heard me right. No to EDCA, not EDCA bases. No to US military bases, because whether they admit it or not, they are here. They have occupied us. Why am I here? Because I love my country. I love the Philippines. Why am I here? Because I love the Filipino people. That includes all of you. And let me include you now. Let me speak on your behalf. Why are we here? Most importantly, because we love our Filipino youth. We want to protect them. We want them protected. We want them to live a life that all of us here today, at least our generation, have long aspired for. Pinangarap din naman natin makapamuhay sa isang payapa, maunlad at progresibong Pilipinas, hindi ba? Subalit, sa kasalukuyang estado ng ating gobyerno na ninanakaw lang ang pera nating Pilipino, ito'y mistulang, hindi na pangarap, bangungot na lamang. But still, we are here today at the pain of being accused of being pro-China and anti-US, of being accused as traitors, falsely and blindly by the US propagandists and by the administration, PR people and propagandists. But I don't care, because it's clear to me, I am here with you because I love the Philippines, I love the Filipino people, and I love our youth. I want them to have that future that we, our generation, we will no longer have. Sadly, we will no longer enjoy. But we are here standing up for the Filipino youth and for the beautiful and intelligent race of Filipinos that are yet to come. Kaya tayo naririto. At wala tayong pakialam pare-pareho kung tayo'y sabihan na tayo'y mga traidor, tayo ay pro-China, hindi po. Tayo ay pro-Filipino, tayo ay pro-Philippines, and we are saying no to war and no to US military bases. And this is the underlying reason why we are here today, and we will continue to go around the country and gather and stand as one. Let me backtrack a little. In 2022 State of the Nation address, the very first given
by the current administration. President Bongbong Marcos said, with respect to our place in the community of nations, we shall continue to be a friend to all and an enemy to none. An enemy to no one. That was just 2 years back in 2022. But where are we now? We are on the brink of war against the nuclear-powered and superpower nation, China, our neighbor. And pag hindi po natin ito napigilan, pati yung libo-libong nanonood sa iba't ibang media platform, pag hindi po tayo nagkaisa at labanan itong napipintong gera, tayo po'y mauuwi sa kasaysayan na isang napakahinang nasyon naghamon at pumunta sa isang armadong digmaan laban sa isang nuclear superpower nation kagaya ng China. At ito po ay hindi empty rhetoric or pananalita lamang. Let's go by the numbers. Ang ekonomiya ng Pilipinas in 2024 is projected to be somewhere near $470 billion. $470 billion ang ating tinatayang magiging ekonomiya. Pag tiningnan mo, ba malaki? $470 billion hindi ho peso. Subalit, pag tiningnan mo yung kabuuan, ang linalabanan natin, ang dinuduro-duro natin, ang gusto nating girahin at makipagdigma ay ang China. Ang ekonomiya ng China this year, 2024, is poised to reach $18.1 trillion. So kung titingnan pa lamang ho natin sa numero, 471 billion ang tinatayang magiging halaga ng ating ekonomiya. Makikipagdigma ka sa isang napakalaki na, territory-wise, napakalaki na ng China. Number of population, napakalaki ng China. Militarily, naval, air force, wala tayong panama sa China. Idugtong mo pa ang halaga ng kanilang ekonomiya. Pasimplihin natin, dahil itong usaping ito ay napakahalaga. Ang Pilipino mahilig sa basketball, mahilig sa boxing. Sa boxing, may tinatawag tayong tale of the tapes. Kung makikita mo ang maglalaban si Tyson tsaka si Manny Pacquiao, hindi pa nagsisimula ang boxing, alam mo na kung sinong matutulog at kung kaninong kamay ang itataas. Ang pinag-uusapan lang natin dito, hindi nga yung 12 rounds. Maaring segundo lang ang itatagal ng labang yan. Ganon din sa basketball. Adik ang Pilipino, at least sa basketball. Si Ka Eric talaga maraming alam ito. Kung ang naglaban ay ang Dream Team, yung Olympic team, 2024 Olympic team ng USA, ilaban na natin yung pinakamagaling na Gilas Pilipinas. Alam nyo na lang din, ang pinag-uusapan na lang dito kung ano ang final score. Ganon din dito sa napipintong digmaan ng Pilipinas laban sa China. Subalit ang masaklap, wala naman tayong away na masidhi laban sa China. Sure, maraming pagkukulang din ang bansang China. Normal naman yun sa international relations. Yung maraming di pagkakaunawaan, yung maraming hindi pagkakasunduan. Pero hindi naman normal na apihin mo ang mga tropa at sundalo at Coast Guard ng Pilipino, lalo na yung ating mangingisda. Subalit, hindi gera ang tugon dito. Lately, if you may have noticed, they have scaled down on their warmongering
war positioning and war rhetoric. Why? I think, with all humility, kayo, yung inyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't iba ninyong pamayanan, grupo at lugar ay nagbubunga na. Namumulat na ang mga Pilipino. And I agree with the speakers before me. Ang gobyerno ni Marcos, ang gobyerno ng Estados Unidos, at tayo dito sa ating advokasiyang no to war and no to US military bases at sakbang ng maisog, we are also racing against time. Nagkakarera tayo pare-pareho. Ang karera natin ay higit na marangal sapagkat tayo ay kumakarera na hindi matuloy ang kinakasanilang digmaan laban sa China dahil sa pambubuyo, sa utos at pang-uuto ng mga Amerikano. Sila naman, ang Estados Unidos, yung deep state kung tawagin o yung kanilang war contractors, they are racing against time because from all indications, mukhang ang mananalo ay ang Republican si Donald Trump. At pag si Donald Trump ang nanalo, walang garansya na hindi pa rin tayo kakalad ka rin ng US State Department sa gera. Pero mas malaki ang pag-asa na humupa itong pangbubuyo ng Amerikano, itong panggagamit sa atin ng Amerikano. At itong Marcos administration na hinila tayong lahat sa bingit ng digmaan ay kumakarera din sapagkat alam nila pag hindi natuloy itong agenda nilang gera, hindi rin matutuloy yung kanilang agenda na term extension at patuloy nagpapalawig ng kanilang mga sarili sa poder, kanilang mga kamag-anak, angkan at pamilya at kaibigan. Kaya tayong tatlong hanay ay kumakarera, we are racing against time. That is why I agree with all the speakers before me. Kaya tayo naririto, nagkakaisa tayo. We do not want war. War is obscene. Malaswayan. Walang mananalo at walang nanalo sa gera. Except America. Except America. I have nothing against the Americans. I have nothing against them personally. Pero nakakagalit kapag tinutulak nila tayo sa digmaan na hindi naman natin gusto. Kailangan maintindihan, lalong-lalo na yung libo-libong nakasubaybay sa iba't ibang social media platform. Ang anumang armas na nuklear o missiles na galing China, halimbawa sumiklab na at naging full-blown war, ang digmaan ng Pilipinas at China, it will take hours. There will be several hours of delay pagka ito'y inilaunch na bago makadapo ito, kung makakadapo man, sa lupa ng Estados Unidos. Papalapit pa lang yan, ini-intercept na ng United States Air Defense System. Wala tayo nun.